Magandang hapon po sa ating lahat. Colonel, lahat po ay nabusog. Amen. Yung mga nandyan po sa malayo, and sa farther and farthest, Far away kingdom. yung mga kababayan po natin na nasa online, magandang hapon po sa ating lahat. So ako po ay natutuwa na tayo po ay muli nagkasama-sama. Ay po ba ay natutuwa? Kasama niyo ako? Amen! Sabi po sa Psalms 133, no? Yan, parang pilitan na yan. Parang pinulit. Nice complete. So sabi po ay there is happiness in the unity of the brethren. Most likely kapag tayo po ay sama-sama. Ito. So ating pong text ay 1 Peter chapter 5 verse 10. Sabi po doon, but the God of all grace, who hath called you unto His glorious. Basahin po natin para lang mamalik. Kala ko memory verse ko na din eh. Para masigurado po tayo. Baka masilip. 1 Peter 5. Alam niyo po ba na meron akong 4 messages? Pero lahat yun naiwan ko. Kaya ako ay nangangapa ngayon. Verse 10. Sabi po ng Bible, but the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, settle you. Verse 7, sabi po doon, casting all your cares upon Him, for He careth for you. So, yan po yung ating tatalakayin ngayon. No? Kanina po, nabanggit ni Elder Ron yung tungkol sa pagpapastor. Kung gaano kahirap maging pastor, may mga sufferings, kung ano-anong karanasan na pwede pong maranasan ng isang pastor. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Gusto niyo po yung kwento? Puro kwento na lang tayo. Meron pong isang hari na gusto ng hari, yung kanyang asawa, yung kanyang anak, ay magkaroon na ng asawa. Pero, napakapihi ka ng babae. Masilan. Kaya yung hari nagbigay ng kondisyon, sabi niya, kung sino man ang makagagawa ng 3 bagay na ipapagawa ko, siya yung magiging asawa ng aking anak. Ay, ayaw niya. Kasi yung pihikan nga eh. By force. Ang sabi nung pare, kung tayo mga ganito ang gagawin nyo. Kung sino man ang makapagpapatawa sa leon, yung leon, papatawanin mo. Sino man yung Parang bihirang tumatawag Leon ah. makakapagpaiyak sa leon, at kung sino yung makakapagpatakbo sa leon, siya yung magiging asawa ng anak ng hari. So, may mga contestant. Yung huling contestant, ganito yung ginawa niya. Hinausap niya yung leon. Leon, alam mo ba, ako ay isang pastor. Oh! Tawa ng tawa yung leon. Wala, di ba? Papigil sa pagtawa. Katawa ka. Ganyan. Yung hari pa. Magaling. Ngayon. Paano mo papaiyakin yan? Leon, napakaraming problema ng pastor. Dating sufferings. May umiyak na yung leon. Bumabulbul. Sabi nung hari, magaling. O ano? Paano mo patatakbuhin yan? Sabi nung lalaki, Leon, gusto mo maging pastor? Tumakbo yung leon. Ayoko. Hindi po biro ang maging pastor. Ano yung sabi ni Elder Ron? No? Hindi lamang yung pangsarili po namin sufferings ang pwede naming dalain.
Dala-dala rin namin kahit yung mga sufferings ng ibang tao. Yung mga kapatiran. Kung minsan nga, kinakalimutan na namin yung sarili, pero nauuna yung iba. Sabi ni Mrs., nagtatalo kami, dapat unahin mo yung pamilya bago yung iba. At iba-iba yung tawag ng Diyos. Tawag ng Diyos, iba, unahin mo yung iba, sunod mo yung sarili mo. Isang araw, meron po akong tinawagan, brother, kamusta ka na? So, brother, gusto ko nang saktan ang sarili ko. Bakit? Yung kapatid ko laging galit sa akin. Hindi ko na alam yung aking gagawin. Nawago ko na may isang kaibigan. Kamusta po kayo? Good morning. Sabi sa akin, Brad, gusto ko nang magpakamatay. Bakit? Anong problema? Napakahirap na nag-iisa. Pagkatapos, binisita ko siyang kapatiran, may kidney problem. Sabi ko, pray po tayo. Pag-pray po natin ang Panginoon ang tumulong po sa inyo magbigay ng kalakasan. So mga kapatid, maraming problema tayong nararanasan. Bawat isa po sa atin ay mayroong tinatawag na sufferings. Bawat isa po sa atin ay tinatawag na struggles. Ang tanong, who cares? Sino ang nagmamalasakit po sa atin? Minsan, naranasan ko nung ako ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung nanay ko kapag dumadaing sa sakit, ang sabi ko, nagpapawa na naman si inay, nagdadahilan na naman. Wala, pagka narinig mo yung dumadaing yung magulang mo, akala mo ini-stress ka lang. Pero totoo sa kanila yun eh. Kaya minsan, ginagawa nila, hindi na lang sila nagpaparamdam. Hindi na lang pinapaalam na mayroon silang sakit. Hindi na lang pinapaalam na sila ay mayroong mga dinadala sa buhay. Tapos ma-realize mo isang araw, nandun na sa ospital, at pagkatapos gagawa ng lahat ng paraan para may bigay mo sa nanay mo yung kung kailan huli na. Who cares? Kahit po sa mga partner natin sa buhay, minsan natatanong natin, ano ba yung nagmamalasakit sa akin? Mga anak natin, nagmamalasakit ba sila sa atin? No? Minsan nag-aalala tayo, pagtanda natin, paano na? Sino mag-aaruga sa akin? Ganon din naman yung mga anak, tinatanong ka na sa sarili, may malasakit ba yung magulang ko sa akin? Kaya the question is, who cares? Kung tatanungin natin yung sarili natin, ibigay na ba natin yung best natin? Para yung ating malasakit sa natin sa buhay, tunay nga may pakita po natin. Sa lamang tiyak, walang sino man makapagbibigay ng 100% na pangangalaga, pagmamalasakit, kahit sa kapamilya natin. Tanda po natin yan. But there is a person who really cares for us. That is none other than our God. The God of all grace. Kaya sabi doon sa verse 7, casting all your cares upon Him, or He cared for you. Because ang tema ng 1 Peter is about all sufferings. Sa chapter 4 pa lang, nabanggit na doon, sufferings. Tingnan po natin. Chapter 4, verse 1. For as much then as Christ has suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that has suffered in the flesh hath ceased from sin. Ang Panginoon po mismo ang dumanas ng maraming pasakit sa buhay, alang-alang po para sa atin. Kaya naman, huwag nating isipin na kapag tayo po ay mayroong mga suffering sa ating buhay, ay para bang katapusan na ng ating mundo. Tandaan po natin na tayo ay tinawag ng Panginoon, hindi lamang tayo magtamo ng buhay na walang hanggan, kundi tayo ay makabahagi rin naman sa kanyang mga pagdurusa. And it is an honor, it is a privilege na tayo ay maging kabahagi
ng paghihirap ng Panginoon sa Kristo, dahil tayo ay kasama rin niya, nagdaranas ng kalawalatian sa heavenly places. He who cares for us is God Himself. Kilala po ba natin ating Diyos? Do we know who really God is? Sabi nga ang Diyos ay Diyos ng alam niya lahat ng bagay. No? Omniscience. Sa lahat mang dako nandun siya. Omnipresence. At lahat ng kapangyarihan meron siya. All-powerful. Sovereign God. He is the God who cares for us. He is our God that we serve. Kaya kung tayo po'y nag-iisip na tayo'y talunan sa mundong ito, huwag po natin gawin yun. Dahil ang Diyos mismo ay nagmamalasakit sa atin, ang Diyos mismo ay nagmamahal po sa atin. Tingnan po natin yung mga ilang verses patungkol sa mga bagay nito na akin pong nababanggit. Hirap na malabo ang mata. Psalms 139 verses 1 to 4. Psalms 139 verses 1 to 4. Hindi ko po alam kung 140 na ito, 139. 139. Okay, sabi po dito sa Tagalog, Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Verse 4, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo na ng buong buo. Hindi pa man po tayo nagsasalita, alam na ng Diyos ano yung ating iniisip. Wala po tayong may tatago sa Kanya. At yan po yung ating Diyos. Pangalawang bagay, 9 to 10 po. Tingnan po natin. Verse 9 to 10. Sabi po dito, sa verse 9, kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at umahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihin, tunay natatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Ang kadiliman man ay hindi makakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Wala po tayong may tatago. Kahit tayo magtago, hindi rin tayo makakawala sa harap ng Panginoon. Kahit tayo nasa kadiliman, nakikita tayo ng Diyos. That is our God. Kung saan tayo pumunta, doon siya. At lahat ng bagay magagawa niya. Ang ating Diyos ay hindi kagaya ng Diyos ng mga walang kinikilalang Diyos. Gaya ng mga pagano. Nung isang araw, si Elijah ay gustong ipapatay ni Jezebel dahilan sa pangaral na salita ng Diyos. At nang nagkaroon siya ng pagkakataon, lumabas si Elijah at hinamon niya ang 400 propeta. Sinabi niya, kung may papakita niyo sa akin ang inyong Diyos ay buhay, maaaring sumamba ako sa inyo. Pero kung may papakita ko ang Diyos namin ay buhay, dapat sambahin yung Diyos. So nagkaroon ng paligsahan. Ang mga propeta ay gumawa ng altar kung saan nandun yung maraming kahoy na susunugin. Doon ilalagay yung baka na susunugin, babagsak ang apoy mula sa langit
At nung sila'y nagsimula na dumadalangin sa kanilang Diyos, walang dumirinig. At nagpatuloy sila sa kanilang panalangin, paikot-ikot sila doon sa dambana, wala pa rin nakikinig. Sabi ni Elijah, laksan nyo pa ang inyong sigaw, baka natutulog ang inyong Diyos. Ikot sila, umiiyak, nilalaslas yung mga sarili, pinapadugo, wala pa rin ang kanilang Diyos. Di natin po alam kung paano ginagawa ni Elijah, kung siya'y tumatawa o ano, basta siya'y nang-aalas ka. Sige pa, baka tulog pa siya, tawagin niyo pa. At nung si Elijah na maghahandog, sabi niya, basahin niyo yung lahat ng paligid ng dambana. Binasa nila ng basang-basa iyon, at pagkatapos nanalangin si Elijah at bumagsak ang apoy mula sa langit at nilamon ng apoy yung kanyang inihandog na baka. Doon pa lamang po ay magpapatunay ng Diyos natin ay tunay. Amen. Hindi po siya kagaya ng mga Diyos ng ating mga ninuno na hanggang ngayon ay nakatayo doon sa isang lugar. Umisan po ako naglalakad sa Laguna College, nagkaroon ng sunog, nakita ko yung babae. Tumatakbo, mabilis, at dala-dala niya ang 2 ribultong mas malaki pa sa kanya. Ang sabi ko sa sarili ko, tingnan mo ang taong ito. Niligtas niya yung Diyos niya, hindi siya niligtas ng Diyos niya. Nakita niyo po yun? Ang Diyos po natin ay buhay. Ang Diyos po natin ay hindi kagaya ng kahoy, bato, may mata, may kamay, hindi nakakagalaw. At kung yan ang Diyos natin, bakit para bang tayo walang pag-asa sa ating buhay kung minsan, kaunting problema, susuko na? Diba, kabataan? Di mo ng boyfriend, wala nang kwenta ang buhay ko. Wala nang nagmamahal sa akin. Diba? Tama siya. Para bang yun na lang yung lalaki sa mundo? Amen. Ibang lahi pa, no? Para bang walang Diyos na sa kanya ay gumagabay, nangangalaga, na siya'y kayang protektahan sa kanyang buhay. Tingnan po natin ang aklat ng Isaiah chapter 46. Ito po sa verse 9. Sabi po doon, remember the former things of old. Sabi doon, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Declaring the ends from the beginning. Yan po yung Diyos natin. And the counsel of His will stand. At walang sino mang makapipigil sa kung ano naman yung kanyang gagawin. That is our God. Siya po yung Diyos na sa atin ay nagmamalasakit. He is the God of the living. He is not the God of the dead. He is our God. Amen? Amen. Diba? Kung ma-realize po natin kung sino yung Diyos natin. Anong takot po dapat? Anong takot yung dapat natin iiwasan? Minsan, takot tayong mawala ng kinabukasan. Takot tayong mawala ng trabaho. Takot tayong may mawala sa buhay natin. Huwag po tayong pangunahan ng takot. Bagkos, magtiwala tayo sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Nung si Joseph ay nanaginip, marami nang inggit. Dahil sabi nila, magiging hari ito, magiging prinsipe ito. Pati kami luluhod sa kanya. Tingnan ko saan tatagal ang pangarap ng batang ito. Sinakta ng mga kapatid, nihulog sa balon, tinanggal ang gamit. Sabi sa tatay, patay na yung anak mo, paborito mo. Kinain ng leon, ito yung damit niya, oh. Puro dugo. Hindi na kontento, huwag natin patayin. Benta na lang natin. Binenta sa mga taga-ibang lahi, kay Potiphar. Nung nagtrabaho kay Potiphar, pinagbintangan na siya ay rapist.
Sa panahon natin ngayon, kalat ngayon, rapist talaga yan. Wala kang makikita maganda yan. Ampun lang naman yan dyan eh. Wow. Malamang talagang rapist yan, di ba? Yun yung accusations. At pagkatapos na kulong, pagdating sa kulungan, nakasumpong ng biyaya sa Diyos. For how many years nakulong? Pero wala po tayong makita sa Bible na siya ay nagreklamo sa Diyos, na nawalang tiwala niya sa Diyos, bagkus lalo siyang naging tapat sa Diyos. Amen. And in the end, itinaas siya ng Diyos. Maaaring dumanas po tayo ng maraming ganong pagsubok sa buhay natin. At maaaring hindi po natin alam kung ano yung magiging kinabukasan natin sa mga ganong sitwasyon. Hindi po natin alam kung ano yung ating bukas. But by the providence of God, ginagawa niya po yung lahat ng bagay para sa kabubuti ng kanyang anak. Amen. Maaaring sa panahon natin ay hindi natin makita kung ano po yung ating bukas. Maaaring tayo ay nahihirapan. Maaaring tayo po ay nag-aalala. Pero ang Diyos po natin ay hindi tulog. Ang Diyos po natin ay buhay. Hindi po niya tayo pababayaan. Because He is a God of all grace. The one who cares for us is the God which is sovereign. And He is also a God of all grace. Isa lamang yan sa karakter ng Diyos. He is a God of all grace. He is a God of mercy. No? He is a God of love. Pero pagtuunan po natin, the God of all grace. Anong meron po tayo na hindi galing sa Diyos? That is grace. Though we are not worthy of anything from God, yet we found grace in His sight. Alala niyo po si Noah, sa kabila ng tao ay magulo, ang tao ay puro kasamaan ang nasa isip, sabi sa Genesis, the imaginations of their hearts were only evil continually from their youth. But Noah found grace in the sight of God. Ang sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng arka, papabahain ko, at kayo lamang ng pamilya mo nililigtas ko. Sinunod ni Noah, at dumating yung panahon, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Yung 8 lamang naligtas mula doon sa malaking baha na nangyayari po doon. And that is a temporal grace. Panglupa lamang po yun. But the most special grace na ating natanggap ay yung ating tinatawag na saving grace. Na sa kabila po ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating pagsalangsang, sa kabila ng ating paglayo sa Diyos, nakasumpo pa rin tayo ng biyaya sa Diyos. Mayroon po bang magsasabi sa atin, wala naman akong ginawang kalokohan, wala naman akong ginawang kasalanan, wala naman akong mga pagkukulang sa Diyos. Pero sabi ng Biblia, lahat nagkasala. At dahil ang lahat ay nagkasala, lahat ay mamamatay. At ang kamatayan niyan ay sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Romans 5:12. For as by one man, sin entered into the world, and death by sin. For all have sinned and come short of the glory of God. But by grace, iligtas tayo ng Diyos from eternity to glory. Di ba? Romans 5 o Romans 8. Ito po tayo dyan. Romans 8. Romans 8. Ito po ang sinabi ng Bible sa verse 28 o verse 29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren.
Verse 30, moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Mayroon po ba tayong ni katiting na participation o cooperation sa biyayang ito ng Diyos? No, wala. From eternity, wala pang umiiral, wala pang nilalang, wala pang ginagawa ang Diyos. Na andun yung tinatawag na foreknowledge. For whom He did foreknow. The word foreknow is a verb form. Hindi po siya noun. Meaning, it is act of God to know us with love. Amen. With intimate kind of love. Ang sabi po sa Bible, and Adam knew his wife and she conceived. Nakilala niya lang si Eva, nagbuntis agad. Hindi naman yata. No? Ganun din si Isaac. And Isaac knew his wife and he was comforted nung namatay yung mama niya. So yung the word knew, it is an intimate relationship between two persons. So yung word na foreknowledge na binanggit po dito, may kasama po yung pag-ibig. So yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay unconditional dahil hindi pa tayo nilalang, wala pang nilalang, minahal na tayo ng Diyos. Sa Revelation, hindi pa man nilalang ng Diyos ang mundo, pangalan natin nakasulat na sa aklat ng buhay. Ano pong masasabi natin sa bagay na yan? Hindi po ba yan ay the sovereign act of God by His grace? Minahal niya tayo kahit hindi niya tayo karapat dapat mahalin. Ano pa sabi doon sa Romans chapter 9:11 ba yun? Sabi po doon, and Esau have I hated, and Jacob have I loved. Sabi po doon, for the children, being not yet born, having not known anything good or evil, that the purpose of God according to election might stand. That is why mayroon po tayong doktrina ng election. Before the foundation of the world, pinili na ng Diyos yung kanyang ililigtas. Doon pa lang po for knowledge. And sabi pa dito, verse 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Predestination has something to do with the prefix destination of His people. I don't know. Walang predestination of all things na makita sa Bible. We are predestinated to be conformed to the image of His Son. Yun yung confirmation, yun yung predestination na itinakda ng Diyos para sa atin. That we might be conformed to the image of His Son, and that is His grace. Sa anong kaparaanan po tayo magiging kagaya ng Kanyang anak? Kung paano ang Panginoon Kristo ay namatay, nilibing, nabuhay na muli, umakyat sa glory, hindi na namamatay, ganun din po tayo. At yan yung predestination na nila ng Diyos para sa atin. Tuloy pa po natin. That we might be the firstborn among many brethren. Meron din po yung binanggit sa Ephesians 1:5. Doon po sa predestination. Ephesians 1:5. Ito po ang malinaw na sinabi ng Bible. Unahin ko po sa verse 4 para mayroon tayong idea. Verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So that is the call for us.
tayo ay maging mga banal sa harap ng Diyos. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. So yun yung process for knowledge, election, predestination, and makita natin yung object. Sabi diyan, having predestinated us, tayo po yun, unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. And that is grace, para pa rin sa kanyang kaluwalhatian, hindi para sa atin. The reason why mga bagay na ito ay nangyayari sa atin, it is because yun ang plano ng Diyos sa atin. At kapag ang Diyos ang nagplano, lahat yan ay mayroong fulfillment. In time. May kanya-kanya pong kapanahunan. Isang bagay ang makita po natin dito, hindi ito natin gawa. Wala tayong participation, wala tayong cooperation. It is wholly the act of God. Tuloy po natin, para manamnam po natin yung biyaya ng Diyos sa atin. The grace of God. Isa pa lamang po ito. No? Kumbaga ito na yung summary. From eternity to glory. Yan lang po yung grace na ating talakayin. At I think that is sapat na. Romans 8:29. Sabi niya, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Verse 30. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. Sabi nila, this calling is the gospel call. Kaya marami, kahit naniniwala sa sovereignty of God, kinakailangan pa rin daw mapakinggan yung gospel para maligtas yung tao. Naniniwala silang may election before the foundation of the world, naniniwala sila na may predestination, naniniwala po sila na mayroong tinatawag na foreknowledge, pero kailangan pa rin ng gospel. Paano yung baby na hindi makapakinig ng gospel? Paano yung bingi? Paano yung mga autistic na hindi makaintindi ng mga bagay na ito? Paano yung mga ita sa kabundukan? Tayo lang ba po bang nakakarinig ng salita ng Diyos sa maliligtas? Pero sabi ko ng Biblia, tayo'y tinawag ng Diyos by grace, through regeneration by the Holy Spirit. Kaya sabi po ng Biblia, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi ni Nicodemo, paano isang tao na matanda na ay papanganak na muli? Papasok ba uli siya sa tiyan ng kanyang nanay at ipapanganak na muli? Sabi ng Panginoon, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Tayo po'y pinanganak sa laman through Adam. Namana natin yung kasalanan, and therefore we will all die in eternity. In order for us not to die, but to live forever, we must be born again in the Spirit. Kaya sabi sa Ephesians 2:1, and you hath He quickened, who were dead in trespasses and sins. Kailan tayo binago ng Diyos? Kailan tayo pinanganak na muli? Nung tayo nandun pa sa kasalanan. Nung tayo ay lugmok pa sa kasalanan, binuhay ng Diyos yung ating Espiritu. Bakit kinakailangan gawin yon? Dahil walang sino man na makaiintindi ng salita ng Diyos malibang siya ay nasa Espiritu. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 ba yan? The carnal mind. Ha? 1 Corinthians 2:14 cannot understand the things of the Spirit. Sabi po doon. For they are foolishness unto Him, and they cannot know it.
Kasi carnal eh. So that is the reason kinakailangan yung regeneration. Nag-provide ang Diyos ng means paano mangyayari yan. That is the calling yung tinatawag. And whom He called, them He also glorified. Yun na yung panahon na tayo hindi na mamamatay. Na yung panahon na tayo makakasama ng Diyos sa kanyang tahanan. Yan yung panahon na hindi na tayo daranas ng anumang hirap sa mundo ito. God is a sovereign God who is also a God of all graces. And He is the God who cares for us. He is the God who understands our sufferings. Ang sabi ng Biblia, and when ye have suffered a while, God knows. Daraan po tayo sa maraming pagsubok. Pero sa pananaw ng Diyos, saglit lang ito. It might be a lifetime, pero sa Diyos, that is just for a while. Compared to the glory that awaits us in heaven. Dahil ang isang araw sa atin ay 1,000 taon sa Diyos. Kaya yung lifetime natin suffering, sandali lang yan. Kaya sabi ng Panginoon kay Pablo, Pablo, my grace is sufficient for you. Hindi, Lord, tanggalin mo yung aking sakit sa mata. No. My grace is sufficient for you. Sapagkat kung kailan ka mahina, doon ka malakas. God understands our sufferings. At alam niya kung paano nahihirapan si Pablo doon sa tinik ng laman na mayroon siya. Kaya ito'y kanyang pinanalangin, Panginoon, kung maaari, tanggalin mo po sa akin. Walang sino man na magnanais na magkaroon ng karamdaman. Hindi po ba? Magkaroon tayo ng lagnat, ang gusto natin, gagaling agad tayo. Natusok tayo ng konti, gusto natin gagaling agad tayo. Pero pag sinabi ng Diyos, my grace is sufficient for you, magtitiis tayo. Kakayanin natin yung hirap. Magiging matatag tayo na ating dadalahin yung ating karamdaman ng hindi nagre-reklamo. Because the grace of God is sufficient. That is, kung tayo ay naniniwala sa Diyos. Pero kung hindi, mas papaniwalaan natin yung sarili natin, maniniwala tayo na tayo ay sinumpa ng Diyos. No? And mind you, hindi naman ng Diyos ang sinadyang bigyan ka ng sakit eh. Parang ang puhin natin minsan, parang nakatingin tayo sa isang picture. Meron tayong kanya-kanyang interpretasyon sa picture. No? Kaya nga sabi doon, sabi na, a single picture speaks 1,000 words. Ganun din. Minsan, ang tingin natin sa ating sufferings, yan, tinakda ng Diyos yan. Binigay ng Diyos yan. Pero dito, nakita natin, binigay pala ni Satanas eh. Hindi ba? 2 Corinthians po ba yan? 12:9? Tingnan nga po natin. 2 Corinthians 12:9. Ito po sabi ng Bible. Bakit Chronicles? Sorry po. 2 Corinthians 12:9. Ayan, sabi po dito. Backread po tayo. Pataas. Sabi po sa verse 7, po sabi ng Biblia,
At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag na binigyan ako ng isang tinig sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin ng ako'y huwag magpalalo ng labis. So may mga karamdaman galing kay Satanas. Pinagkaloob lang ng Diyos na mangyari. Nung si Job ay nananahimik, siya ay masayang namumuhay, mapayapa kasama kanyang mga anak. At ang mga anghel ay nag-aakyat panaog sa langit. Nakisabay si Satanas, sabi sa Biblia. Sabi ng Diyos kay Satanas, napansin mo ba yung aking anak ni si Job na walang sino mang kagaya niya doon sa lupa na matuwid? Sabi ni Satanas, sinasamba ka lang naman ni Job, pinaglilingkuran ka lang naman ni Job, dahil binigyan mo siya ng maraming bagay-bagay. Pinagpala mo siya, magagandang anak niya, pinayaman mo siya, lahat meron siya sa buong lugar na ito, siyang pinakamayaman. Tanggalin mo lahat ng yan. Susumpay ka na yan. Sabi ng Diyos, sige, gawin mo. Huwag mo lang saktan ang kanyang buhay. You see, God is still in control. Though Satan may inflict us, though Satan wants to hurt us, the providence of God is always with us to take care of us. Huwag mong tanggalin ang buhay. May limit ka lang. Ganon din si Pedro. Sabi ng Panginoon, Pedro, hinahangad di Satanas na ikaw ay kanyang ligligin, sipsipin, halos katasin ka sa sufferings. Pero kapag ikaw ay nanumbalik na, pakainin mo aking mga tupa. Walang anumang sufferings na mayroon tayo na hindi nakikita ng Diyos. Walang anumang sufferings mayroon tayo na hindi kontrolado ng Diyos. Bagamat gusto ni Satanas na tayo pabagsakin, bagamat gusto ni Satanas tayo sirain, may provision ng Diyos sa atin. Amen. He cares for us. Kaya nga yung sabi niya doon sa verse 8, be sober, be vigilant, for your adversary walketh about as a roaring lion, seeketh whom he may devour. Why? Kapagkat may tendency tayo na magreklamo sa Diyos, may tendency tayo na lumayo sa Diyos kapag dumating ang sufferings. Pero yung biyaya ng Diyos laging nariyan. He is the God, the sovereign God. And He is the God of all graces. And He is the God who understands us fully. Walang anumang sufferings na mayroon tayo na hindi niya alam. Minsan, misrepresented ang Diyos. No? Sabi ng Diyos, kahit yung mga ibon na lumilipad, alam ng Diyos kung kailan mahuhulog yan. And He cares for them. Pero hindi sinabi ng Diyos, pinabagsak ko talaga yan. There is a law for that. There is a law of gravity. May tumataas, may bumabagsak. Merong law, moral law, binigay sa atin ng Diyos. Pag hindi tayo sumunod, parurusahan tayo ng Diyos. Pero sometimes, napapagbitangan natin ng Diyos. Ginagawa ng Diyos para sa atin. But we must think, brethren. I might be wrong sa pananaw kong ito. Pero ito yung nakikita ko sa Bible. So He is a God that understands our sufferings, and He is a God who will make us stand again. Basahin po natin. 1 Peter 5. Ito sabi ng Bible. 1 Peter 5. Verse 10. But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while,
make you perfect, establish, strengthen, settle you. After those storms in our lives, after those sufferings, God will make a way for us to stand again. Napansin niyo po ba yun? Matapos tayong pumasok sa mga pagsubok, matapos nating dumaan sa mga karamdaman na sa tingin natin ay wala ng lunas, pagkatapos na malagpasan natin, yun nasa isip natin. Biyaya ng Diyos, buhay pa rin tayo. Sa biyaya ng Diyos, malakas pa rin tayo. Why? Because after those storms, God is able to make us perfect. Tingnan ko po yung note. Yung note po ako tungkol dyan. Namulot ako nung note kanina eh. Kasi nga, naiwan ko yung aking outline. So, Tomidero. okay. So what does it mean kung sinabi ng Diyos perfect? He will make you perfect. After we are broken, matapos tayo ay nasaktan, no? Matapos tayo ay nadismaya, ang Diyos pa rin ang gagawa sa ating buhay. The word perfect means lack of nothing. Whole again. No? Being mended. Kapag tayo ay nasira, tayo ay kumbaga napunit, babalik ulit tayo doon sa dati. That's the meaning of perfect sa talata pong ito. And it is God who will make us perfect, not us. Kaya nga, bagamat masama ang layunin ni Satanas sa atin, na tayo pahirapan, tayo sirain, kapag ang Diyos ay gumawa, still for the glory of God. Dahil ang papuri ay sa Diyos. Dahil sa kanyang biyaya, tayo nakatayo pa rin, tayo buhay pa rin, and that is by His grace. And through that, He Himself will make us perfect. Alala ko po yung isang kaibigan, na aksidente siya. Wala naman sa iba, wala yung salitang aksidente, ordained. No? Unexpected thing, nangyari po sa kanya. Halos durog yung kamay, wasak ang kotse, nahati sa gitna, lahat silang nakasakay, okay naman. And that is by the providence of God. Sabi ng doktor, puputulin yung kanyang kamay. Sabi niya hindi, huwag niyong putulin. So nagawa ng remedyo, ayos pa rin yung kanyang kamay, malakas pa rin. No? Sa biyaya ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng mend again. Perfect. Whole again. Yung dating wasak na para bang wala ka ng pakinabang, na para bang wala nang silbi yung iyong kamay, pero God is able to make you whole again. At ang tao yun, kasama natin ngayon. Yun o, self-relate. Kaya AI na po yan kasama natin. Halos sa durog po ang katawan niya, pero by the grace of God, He is made whole again. That's the meaning of make you perfect. Ganon din po sa atin, matapos nating dumaan sa mga problema, sa mga pagsubok, bubuuin ulit tayo ng Diyos. Hindi katapusan ng mundo para sa atin. It is only by the grace of God na tayo ay tumatagal. Yung iba nagpapakamatay. No? Winawakasan yung sariling buhay. Dahil walang pag-asa. And maybe, baka hindi naman anak ng Diyos talaga. Pero ang anak ng Diyos, hindi niya pababayaan. Itatayo niya ulit. He will mend a broken spirit. Make you perfect, establish you. Kapag ang isang bagay established na, ibig sabihin yan ay matatag na, unshakable na, ganyan din po tayo. Pagkatapos tayo dumaan sa bagyo, matibay na tayo. Kasi alam na natin eh. Diba?
Kung dati, bumagyo, lumipad lahat ng yero, giba yung bahay natin, next bagyong darating, nakatali ng lahat. Kahit lumakas ka, nakatali na yung yero. Diba? Hindi matutuklap yan. Alam ko na yung technique na yan, bawal yan. Why? Natuto tayo sa ating experience, mga kapatid. Lalo tayong tumitibay, lalo tayong tumatatag. Amen. That is by the grace of God. He will make us perfect, He will establish us, and He will strengthen us. Palalakasin tayo ng Diyos. Mas lalo tayong matapang na humarap sa mga pagsubok ng buhay. Yan po yung kanyang biyaya. No? Magkatapos yung mga sufferings po natin, tatayo niya tayo at tayo ay kanyang muling palalakasin. And He will, sabi ko doon sa last part, settle, ano yun? Settle you. Eh, minsan makakarinig po tayo ng mga binata. Magse-settle down na ako. Nasipin na utak ko. Nandun ako sa mapayapang buhay. Hanap ng kabiyak sa buhay, hindi nyo pa alam. Hindi pala payapa yun. Alam ko, sinong kapiyak? Baka, no? So, to settle you ay para ding unshakable. Yung security and peace ay mayroon po tayo. Meron kong illustration na gagamitin patungkol doon sa peace. Security, being settled. Mayroong isang mayaman, sabi niya doon sa pintor, yung mga nagtapos ng fine arts, pwede ba bang iguhit sa akin yung isang larawan na mapayapa? Iguhit mo ako niyan. At babalikan ko sa iyo ng mga ilang buwan o kung kailan. Sabi ng lalaki, sige po. At siya kumausap din ng iba, ganun din ang kanya sinabi. Igawa mo ako ng larawan patungkol sa kapayapaan. Siguro, 3 tao yung kinausap niya. At nung siya magbalik, tinignan niya yung mga giluhit ng kanyang kinausap. At nakita niya yung isa, wow, napakaganda nung alapaap, very peaceful, no? Kita niya sa dahon ng mga drawing doon na malumana yung hangin, may mga namamasyal doon sa tabing dagat. Sabi, napakapayapa ng atmosphere dyan. Sinundan niya pinuntahin niya yung kabila. At siya'y natuwa rin doon sa ginuhit. Yung pagtatlong pinuntahan niya, ay sabi niya, tingnan ko yung ginawa mo. At ipiniresenta ng lalaki yung picture na kanyang ginuhit. Nakalagay doon, ang mga sanga ng kahoy ay putol. At mapipicture mo na yung hangin ay malakas. At makikita mo yung baha na doon na halos malubog na yung puno. At sabi ng mayaman, nasaan ang kapayapaan diyan sa ginuhit mong yan? Hindi ba unos yan? Hindi ba problema yan? Ang sabi ng gumuhit, wala po ba kayong napapansin? Magmasid po kayo. At tinignan niya yung paligid, napansin niya isang butas sa puno. May napansin ako, may butas yung isang puno. Ano pa pong nakita po niyo doon? May isang pamilya ng ibon doon. Ang sabi ng lalaki, yan po yung ibig kong sabihin ng kapayapaan. Sa kabila ng unos, sa kabila ng bagyo, bumahaman, maputol ang mga sanga, nariyan pa rin yung ibon, payapa at tahimik na namumuhay sa lugar na yan. Hindi po nagre-reklamo yan. At maririnig nila yung iaawit ng ibon. Sabi ng pintor, that is peace. Minsan, ang akala natin sa kapayapaan yung smooth sailing yung buhay natin. Andiyan lahat yung pangailangan natin, walang problema, everything is alright. Pero pagdating ng gabi, yung ating isip ay hindi payapa dahil magulo pa rin. So isang uro ng kapayapaan ay makukuha lamang sa Panginoon at yan yung kanyang ibibigay. In conclusion, mga kapatid,
Uy, masaya na sila. Nagising ko nun. Biglang napangiti. Nananaginip na. Open pa rin. Hindi po natin maiwasan ang mga pagsubok, mga kapatid. Andiyan na po yan. Kasama sa ating buhay. Pero lagi po nating tatandaan kung sino yung ating Diyos. We have an all-knowing God, all-present God, all-powerful God. And all the graces that we need, matatagpuan lamang natin sa Kanya. And huwag nating isipin, mga kapatid, nag-iisa lamang tayo sa pagdala ng ating problema. Bagamat hindi tayo napapansin ng ating kaibigan, ang mahal natin sa buhay, ng ating kaibigan o sino pa man sa buhay natin, hindi tayo mawawala sa paningin ng Diyos. Siya ang higit na nakaunawa, nakakakita, nakakaintindi kung ano man ang pinagdadaanan natin. Kaya kung minsan, mas maganda sa Kanya na lang tayo lumapit, huwag na sa iba. Yes. Dahil magkwento tayo ng problema natin sa iba, kakalat yan sa buong Facebook. Viral. Imbis na solve yung problema mo, lalong lumala. Di ba? So we have a God of all grace, God who understands us, and a God who will make us stand again after the storms and sufferings in our lives. Amen po, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Amen. Tuloy po, Panginoon. Nabusog po ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen.